O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Ngayon ay itutuloy natin ang comedy series na pinamagatang Nagasarete Eranto. Nasa taas din po ng video ang title. Minsan ay naliligo si Rin nang biglang dumating si Akuto na hinahanap ang baboy. Dahil dito ay hindi inaasahan na nakita ni Akuto ang kagandahan ng kayamanan ni Rin. Ngunit nahiya ang babae at sinabi sa lalaki na umalis na. Ngunit mas nasiyahan si Akuto dahil iyon daw ang dapat na asal ng isang babae. Hindi tulad ng iba na palaging nais siyang makasama sa paliligo. Pero sinuntok siya ni Rin para umalis. Kalaunan ay saka rin sila sinamahan ni Rin dahil nawala sila at hindi makauwi. Bilang pasasalamat ay sinabi ni Akuto na tutulong siya sa paggawa ng bahay bukas. Biglang dumating si Makoto at sinabi kay Akuto na gugulpihin niya ito kung di niya tatantanan si Rin, pero sinipa lang siya ni Rin. Kaya pag uwi niya ay sinabi niya kay Suzu na pupunta siya sa bahay ni Rin para tumulong sa paggawa ng bahay. Nagustuhan ito ni Suzu at nais ding sumama. Kaya kinabukasan ay nagpunta sila sa kinaroroonan ng pamilya ni Rin. Sinabi ng ina ni Rin na galingan niya ang pag-akit kay Akuto para daw magkaapo na sila. Napaisip naman ang babae na magiging bride na siya sa wakas. Naiinis na sinabi naman ni Makoto kay Suzu na baka magka-develop at magkasapsapan ang dalawa pag nagsama sila ng matagal, kaya kailangan nilang bantayan at pigilan. Pero sinagot ni Suzu na mahal naman silang lahat ni Akuto. Nagalit si Makoto at nasabing bobo si Suzu dahil hindi nito naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero tinangay ng isang butiki si Makoto. Sinusubukan naman ni Rin na turuan si Akuto kung paano magkarpintero, pero iba ang nakikita ng lalaki na kanyang kinaistorbo. Ibang pagpokpok ang kanyang naiisip. Dahil hindi makakonsentrate ay naipit ng martilyo ang daliri ni Rin, kaya agad itong tinalian ni Akuto. Pero nang may love story sana ay nagalit ang demonyo kaya binato ni Makoto si Akuto ng martilyo. Pero nakailag ang bida. Nang hindi nakatingin si Rin ay nilapitan ni Makoto si Akuto at muling pinagbantaan. Nang madapa si Rin kay Akuto ay muntik nang malunod ang lalaki dahil sa bumagsak na balon sa mukha. Ngunit nagselos si Makoto at binato sila ng shuriken. Saka nagpalusot ulit na nadulas ang kamay nito. Umalis si Rin para maghilamos ng mukha kaya nagkaroon ng pagkakataon si Makoto para mabuli si Akuto. Sinabi niya ang salitang kinaiinisan ni Akuto na supot. Kaya nagalit ang lalaki at nagpaligsahan sila sa paggawa ng bahay. Tuwang-tuwa naman ang may-ari para matapos agad ang bahay. Sa labanan ng dalawang makong ay natapos agad ang bahay kaya labis din silang napagod. Kinagabihan ay kumain sila dahil sa natapos na trabaho. Pero kalaunan ng kinakantsawan nila si Akuto na son-in-law ay nagalit si Makoto at hinabol sila ng malaking pakwan na naging fireworks pa. Minsan ay hindi sila makalabas dahil malakas ang ulan. Kaya wala silang alam gawin sa loob ng bahay. Naboboring si Akuto dahil hindi daw siya sanay na walang ginagawa lalo at lumaki siya ng Tokyo na palaging busy. Kaya nag-isip si Suzu ng pwede nilang laruin. Kung Pinoy yan may naisip ng laro sina Junjun at Pepe lalo na at maulan. Naglaro sila ng shogi na larong tulad ng chessboard. Nasabi ni Suzu na may ulan din noon bago pa napadpad sa isla si Akuto. Kaya nasabi ni Akuto na baka dahil sa ulan ay biglang nanghina ang whirlpool na sagabal sa dagat. Biglang natigilan si Suzu kaya napansin ni Akuto na sa mga nakaraang araw ay hindi na siya masayahin na tulad ng dati. Para naman mawala ang pagkabagot ay lumabas si Chikage para maghanap daw ng mga palaka. Nag-bathing suit pa daw siya dahil mababasa din lang naman siya. Nakaisip naman ng kalokohan si Yukino at pinagbabato ng unan ang mga kasamang natutulog, kaya nagkaroon na sila ng pillow fight. Saka naisipan nilang lumabas at maghabulan sa ilalim ng ulan. Malungkot din si Maki dahil pag tag-ulan daw ay lumalambot ang cookies niya. Kaya pinagluto niya si Ayane ng pagkain. Pinagluto nga siya ng tinusok na balls, pero nang kakainin niya ay prank lang pala. Kaya nilabas niya ang voodoo doll at hinabol si Ayane sa labas. Nahabol niya si Ayane pero napansin nila ang malaking bunga ng strawberry. Sana all parang pakwan ang strawberry. Maya-maya pa ay dumating din si Yuki at mga kasama nito at si Rin. Kalaunan ay nakita nila si Chikage na inaanod ng ilog kaya agad nilang hinabol. Samantala ay nag-iisip si Akuto kung bakit malungkot si Suzu, kaya nilapitan siya ni Suzu at nag-eye-to-eye sila. Magkakatalpakan na sana ngunit biglang dumating sina Ayane at ng iba pa. Sinabi pa ni Ayane na ginagapang pala ni Suzu si Akuto kapag wala sila. Dati palang pumapasyal ang mga babae para samahan si Suzu kada umuulan. Naisip ng mga babae na maligo dahil nabasa sila sa ulan. At walang ano-ano na tinanggal nila ang damit kaya muling nanosebleed si Akuto. Naisip niyang baka mamatay daw siya doon sa pagkaubos ng dugo. Pagkaalis ng mga babae ay nag-usap pa sina Akuto at Suzu at naikwento ng babae ang tungkol sa ina at sa wedding dress nito. Na-imagine tuloy ni Akuto na ang ganda siguro ni Suzu kung naka-wedding dress ito at siya ang groom.
Pero nakita ng babae ang kainahinalang mukha ni Akuto at naisip na baka nag-iisip ito ng minatamis. Minsan ay nanaginip si Suzu na magkasama silang naliligo ni Akuto. Pero nakababad lang pala siya sa lalagyan ng inuming tubig. Dahil dito ay nagkasakit si Suzu kaya tinawagan ni Akuto si Lola. Sinabi ng Lola na kumuha siya ng yelo para gawing pampababa ng lagnat ni Suzu. Ngunit sa pinagtataguan nila ng yelo sa isla ay ginawa pala itong honey ice ni Nakagami at ng dalawang hayop. Pagdating ni Akuto ay nilundag siya ni Kagami at nagpakilalang ina ni Yukino. Pagdating ni Yukino ay sinabi sa ina na matanda na siya pero parang bata pa rin. Kaya sinakal siya at pinagalitan ng ina. Sinamahan ni Yukino si Akuto sa kinaroroonan ng yelo pero wala na ito dahil kinain ni Nakagami. Tinuro ni Yukino ang Mount Fuji kung saan sila pwedeng makakuha ng yelo. Samantala ay nauuhaw naman si Maki kaya tinusok niya ang voodoo doll para tawagin si Ayane. Saka inutusan itong kumuha ng yelo. Nakita ni Maki sina Akuto na patungo ng Mount Fuji kaya gamit ang pangkukulam nito ay tinusok-tusok niya gamit ang Morse code ang kawawang Ayane. Tapos nasa tabi lang pala niya ang kapatid. Lokong Maki. Pagdating ni Akuto sa taktik ng bundok ay masama ang panahon dahil umuulan ng yelo. Kaso ay nais pa ng mga kasama nito na maglaro ng snowballs. Nakita naman ni Ayane na makapal ang ulap sa taas ng bundok kaya naisip niyang baka nasa delikadong sitwasyon si Akuto at naisip niyang puntahan ito para painitan ang katawan. Tinawag niya ang alagang ostrich para umakyat. Sinabi ng mga kasama ni Akuto na magpahinga muna sila saglit, pero sinabi ni Akuto na kailangan niyang makabalik agad para kay Suzu. Nagtanong si Kagami kung nagkatalpakan na si Junjun at Pepe sa bahay ni Suzu kaya nag-nosebleed ang bida tapos agad itong tumigas dahil sa lamig. Nagpaalam na si Akuto at agad na pabalik-dala ang kariton ng yelo. Pero sa bilis ng pagtakbo niya ay di niya napigilan ang mahulog sa bangin. Ngunit mabuti na lang at buhay pa siya. Nag-alala naman si Yukino sa kanya na agad na sumunod kaya sinundan din siya ng mga kasama at ina. Pero nalamigan sila at napabahing. Dahil dito ay nagkaroon ng avalanche at natangay silang lahat pati si Akuto pabalik sa baba ng bundok. Saktong sa kinaroroonan pa ni Maki sila bumagsak na kumuha ng nahulog na yelo at gumawa ng ice cream. Kinuha ni Akuto ang ilang yelo saka mabilis na tumakbo pa uwi. Pero sa daan ay dinagat siya ng ibon na si Takataka at tinulungang makauwi agad. Pag-uwi niya ay kakaunti lang na yelo ang kanyang nakuha at tinanong siya ng lola kung saan ba siya nagpupunta. Sinabi niyang nagpunta siya ng Mount Fuji. Saka lumabas naman si Suzu na ayos na din ang pakiramdam. Kaso ay si Akuto naman ang nagkasakit dahil sa pag-agubagong panahon na naranasan. Minsan ay pinaalala naman ni Ayane kay Maki na siya dapat ang magluluto ng umagang iyon pero hindi pa alam ni Maki magluto. Kaya sinabi ni Ayane na paano daw siya magiging bride kung hindi siya marunong magluto. Unless nais daw niyang manatiling baak o walang asawa habang buhay. Kaya naisip ni Maki na magpaturo kay Chikage dahil marunong naman ito ng western cooking. Pero nang magpunta siya sa kinaroroonan nito ay naging magulo lang ang kusina dahil makalat si Chikage. Nang pumasok si Elepante ay nagalit ito at pinagalitan si Chikage kaya umalis si Maki. Kasunod na nagpunta siya kay Rin na marunong din sa pagluto. Ngunit nagseselos ulit si Mikuto dahil nais niyang siya lang ang disipulo ni Rin. Kaso ay ginamit ni Maki ang kanyang Shinigami para bigyang leksyon ang loko. Nagsanay siya doon kasama niya kaya pag uwi niya ay may dala siyang baunan. Pero pinaalala ni Ayane na nagpunta siya doon para matutong magluto at hindi karpintero. Kaya bumalik siya kinabukasan at sinabi ni Rin na istrikto siya sabay tawa ng masama. Pero ipinakita ni Maki ang tamang pagtawa ng masama. Saka nang makahawak ito ng kutsilyo ay para itong psychotic. Tinuruan siya ni Rin kung paano maglinis ng isda pero pinaglalaroan niya ang isda kaya binetukan siya ni Rin. Samantala ay kinukwento ni Ayane kina Suzu at Akuto na nag-aaral magluto si Maki. Pero kalaunan ay napunta ang usapan sa pagalingan ng pagluto ng dalawang babae kung sino ang magluluto sa kanila para kay Akuto. May nagpadala ng mensahe sa kanila gamit ang isang palaso. At nalaman nilang mula ito kay Maki na inaanyayahan si Akuto sa bahay nito dahil magluluto ito ng pagkain para sa kanya. Kaya pinaunlakan nila ang paanyaya ng mangkukulam. Papunta na sana sila sa tahanan ni Ayane pero biglang lumabas si Rin mula sa kakahuyan at binalaan silang huwag tumuloy at kumain, saka nawalan ito ng malay. Kaya nagdahilan si Akuto na may gagawin pa para kay Lola at tumakbo na sinundan ng dalawa. Pero nagpakita ang mga Shinigami ni Maki at dinakip sila. Sinabi ni Maki na maghintay sila ng iluluto nito pero huwag na huwag manilip sa kitchen. Saka pumasok ito ng may nakakatakot na itsura. Kalaunan pa ay nakarinig ang tatlo ng parang may kinakarne sa loob ng kitchen. Pinakita rin si Maki na psychotic sa paghahasa ng kutsilyo nito. Saka gumagamit pa siya ng pampugot ng ulo para lang sa radish.
Sinubukan ni Akuto at Ayane na silipin ang ginagawa ni Maki sa loob pero mga multo ang nakita nila sa kangumiti ng nakakatakot si Maki. Kalaunan pa ay hinanda ni Maki ang nagkikisay pang isda at tumawa ito ng nakakatakot. Itinuro ng dalawang babae na si Akuto muna ang kakain ng luto ni Maki. Natatakot si Akuto na kainin ang isda dahil baka may lason ito, pero nakita niya ang kasiyahan sa ekspresyon ni Maki. Kaya kinain pa rin niya ito. Saka bigla siyang napatigil na parang nalason. Pero nasarapan pala ang mukong, at pinagkakain ang niluto ni Maki. Dahil dito ay kumain din ang iba pa. Nagpasalamat si Maki dahil nagustuhan naman ito ng tatlo lalo na si Akuto. Pero kalaunan ay sinabi niyang hindi pa sila tapos, saka pinakita ang mga kakaibang lamang dagat na kanyang kinatay para sa kanila. Saka tumawa ito ng malakas at nakakatakot kaya napasigaw na lang mga bida na hindi na pwedeng umatras. Dumating ang araw ng kaarawan ng baboy alkansya na si Tonkatsu. Sinabi ni Suzu na sekreto daw nila ito para masorpresa ang baboy. Maging yung manok ay sinabihan din ni Suzu na abalahin muna si Tonkatsu. Naalala naman ni Akuto ang kaarawan ng chicks nito sa Japan, pero agad niya itong tinago nang dumating si Suzu. Nais daw ni Suzu na gawan ng malaking parang baboy na cold tofu si Tonkatsu ngunit hindi niya magawa-gawa. Dumating naman si Ayane na may dalang minatamis na paborito ni Suzu. Pero dalawang klase pala ito dahil may minatamis na maanghang sa loob na balak niyang mapakain kay Suzu. Nasiyahan naman si Suzu pero nagpasya ito na hindi muna siya kakain hanggang hindi niya nagagawa ang cold tofu para kay Tonkat Ali, ay Tonkatsu pala. Biglang umalis si Akuto na hinanap naman ni Suzu at Ayane, pero nakita nila ang larawan ni Akuto kasama ang isang babae. Kaya naisip ni Ayane na chicks niya ito sa penanggalingan na bayan. Saka nag-imagine siyang ganun pa man ay siya pa rin ang gusto ni Akuto at ang kanilang relasyon ay forbidden love. Hinanap nila si Akuto at nakita ang ekspresyon ng mukha na malungkot. Nasabi ni Ayane na namimiss lang nito ang mahal niya kaya umalis muna sila para bigyang pagkakataon daw si Akuto na mag-isip. Nasabi rin nila ang balita kay Lola at inisip na talaga ni Ayane na chicks ni Akuto ang nasa larawan. Saka umalis si Ayane para maghanda sa balak nito. Hindi nila alam na nakikinig pala si Narin at Yukino at maging si Chikage. Pagkaraan pa ay nagbihi si Ayane para mas gumanda. Dumating din sina Chikage at Rin. Dala ni Rin ang masasarap na luto pang attract kay Akuto samantalang nagpalit naman ng sexy si Chikage para daw mapansin ni Akuto. Naroon din si Yukino na nag-makeup daw para magmukhang dalaga pero mukhang siyang ewan kaya tinawanan ng tatlo. Agad silang nagpunta sa bahay ni Suzu para hanapin si Akuto pero nag-iwan lang ito ng sulat na nagpunta siya ng dagat. Naisip ni Suzu na aalis na si Akuto kaya agad siyang tumakbo para sa lalaki. Nakita nga niya ang lalaki na nakasakay ng bangka at naglayag sa dagat. Pero kinuha ni Suzu ang mahabang seaweed na naroon at tinalian ang bangka ni Akuto at hinayla ang lalaki pabalik. Sa kanya ito pinagsasampal dahil ayaw niya itong mamatay dahil lang sa babae sa larawan. Ngunit may itatapon lang palang sulat si Akuto sa dagat baka sakaling may makabasa. Dumating din ang iba pang mga babae at sinabi nilang nag-aalala sila sa kanya dahil malungkot daw siya. Kaya pinakain siya ni Rin ng masarap saka pinakita ni Yukino ang makeup na ewan. Saka sinabi ni Ayane na kalimutan na niya ang kanyang lover at siya na lang ang ipalit. Ngunit naguluhan na paiwas-iwas si Akuto. Saka ipinaliwanag niyang ang babae sa larawan ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Misaki. Kaya napahiya si Ayane dahil sa pag-aakalang chicks ito ni Akuto dahil virgin pa daw ang lalaki. Nakita ni Chikage ang niluluto ni Akuto at pinaalala ito sa lalaki. Doon ay naikwento ng lalaki na ang pinag-iisipan niya habang nakatingin sa dagat ay hindi si Misaki, kundi ay kung paano gawin ang nais ni Suzu na cold tofu para kay Tonkatsu. Naalala daw niya ang turo sa kanya ng kanyang lolo kung paano ito gumagawa ng nagari. Kalaunan pa ay pinalaya ng mga manok ang mas maliit na baboy at nasorpresa si Tonkatsu nang makita ang naihanda para sa kanila. Dumating din si Maki na nagtirik ng kandila para daw sa wish ng baboy. Aksidenteng pinakain ni Ayane ang maanghang na minatamis kay Maki kaya siya hinabol ng shinigami nito. Minsan ay may nagnanakaw ng pagkain at pagkagising ni Maki ay nabawasan na ang rice cake nito sa mesa. Nagmamarites ang mga babae nang dumating si Maki na may kanin sa mukha. Kalaunan ay naisip ng mga chicks na baka si Maki ang magnanakaw lalo na nang makita nilang kinain din niya yung para sa multo. Sinabi ni Maki na hindi siya ang magnanakaw. Pero dahil napahiya siya ng ganun ang iniisip ng mga kasama sa kanya ay hinila niya si Akuto paalis para daw hanapin ang magnanakaw. Nagplano ang mga bida kung paano nila mahuhuli ang magnanakaw. Nagbunutan ng mga babae kung sino ang makakasama ni Akuto kaya bawat isa ay nag-imagine ang gagawin nila ni Akuto ng magdamag. Pero inutakan sila ni Maki kaya siya ang kasama ni Akuto at Suzu. Naunang dumating ang magnanakaw sa bahay na kinaroroonan ni Ayane at ng iba pa.
Sinubukan itong patulugin ni Ayane gamit ang pampatulog nito pero nasalo ng magnanakaw ang bala. Tinalian ito ni Rin at hinila ang ulo, pero nahulog ang ulo at kalaunan ay nalaman nilang maskara lang pala. May dumating din na magnanakaw sa bahay na kinaroroonan ni Suzu, Akuto at Maki. Sinubukan itong ablutin ni Akuto pero mabilis itong tumakas sa labas. Pag-uwi ni Suzu at Akuto ay nakita nilang nagkalat sa bahay. At pagpasok ni Akuto sa hot bath ay nakakita siya ng sexing naliligo kaya siya nag-nosebleed. Kalaunan ay kinausap nila ang babae na ang pangalan ay May. Bago lang siya sa islang iyon at galing siya sa pamilya ng mga nagsisircus. May sakit daw siyang masyadong shy at nahihiya sa harap ng mga tao. May naging kaibigan naman daw ito na kasama niyang naglayag sa dagat pero nalunod ang bangka nila at saka na lang siya nagising sa isla. Nang sinabi ni Akuto ang tungkol sa may kumain ng maraming cucumber garden ay naisip ni May ang kaibigan na si Tono. Sinadya munang ilihim ni Suzu at Akuto ang nalaman dahil takot silang galit pa rin si Maki dahil siya ang naunang pinaratangan na nagnakaw. Nagpunta pa sila ng taniman ni Chikage ng cucumber pero sumunod din pala si May na nagdisguise na putol na puno. Sinundan ng mga bida ang aso na naamoy ang salarin at napunta sila sa tabing ilog. Doon ay naramdaman nila ang nagtatago sa ilalim ng tubig na agad namang inatake ni Maki gamit ang sampit. Lumabas ang nilalang na pagong daw pero mukhang pato at ito pala ang kaibigan ni May na si Tono. Nang makita ito ni May ay agad silang nagyakapan at nagsaya dahil pareho silang buhay. Ngunit nagalit si Maki dahil sa paggamit sa kanya bilang scapegoat na magnanakaw, at nilabas nito ang pagkabruha. Gagamitin na sana nito ang Shinigami pero niyakap at binuhat siya ni Akuto at sinabing hindi na kailangan pang parusahan sina May dahil humingi na ang mga ito ng paumanhin. Sinang-ayunan din ito ng iba. Nang nilapitan ni Maki sina Tono at May ay kinagat ng pagong ang kamay ni Maki kaya nagalit ang bruha at naglaban silang parang baliw. Inayos ni Suzu at Akuto ang magiging bagong tirahan ni May at nasiyahan naman ito dahil hindi na ito magpapalaboy-laboy. Una palang tumira si May sa North Forest kung saan hinabol din siya ng tigre na boss doon na 2 ang buntot. Nang pinagpilitan ni Akuto na pagong lang si Tono ay sinuntok siya sa betlog ng double kill kaya nasaktan si Junjun Ball. Nasabi ni May na dati lang daw siyang mag-isa dahil sa sobrang hiya niya sa pakikipag-usap sa mga tao. Nang minsan na magpunta siya sa ilalim ng isang tulay ay nakita niya ang isang estatwa kung saan nilock ng isang monk si Tono dahil loko-loko pala ito dati. Hindi ito pagong kundi ay isang kapa, na nanloko ng maraming pastor at simbahan, ay monk kaya nakulong sa isang bato. Pero pinalaya siya ni May at mula noon ay naging magkaibigan na sila hanggang mapadpad sila sa isla. Para daw ma-overcome ni May ang kanyang pagkamahiyain ay tinawag siya ng mga bida para ipakilala sa iba pang tao doon. Nagpunta sila sa kinaroroonan ni Rin pero dahil nahihiya pa rin siya ay nagtago siya sa loob ng isang drum. Pero niyakap-yakap siya ng malakas na babae. Nakasalubong nila ang batang si Yukino sakay ng isang penguin pero muling nahiya si May at nag-costume ito na parang oso. Kaya natakot si Yukino na mahilig sa hayop at mabilis na tumakbo. Nakipagkita din sila kay Chikage na namimingwit ng isda. Pero mas interesado si Chikage sa damit ni May na Chinese dress at natanggal ito kaya nag-nosebleed uli si Akuto. Binalak sumpitin ni Ayane ang puwet ni May dahil daw matambok ito at malaking karibal niya kay Akuto pero hindi niya tinuloy. Nang makita ni May si Ayane ay napagkamalan niya itong si Maki kaya natakot at muli itong humingi ng tawad. Pero nagpakilala si Ayane na mas mabait at mas maganda siya kaysa ang kapatid niyang bruha. Ayos lang noong una niyang makita si Tono dahil akala niya kung pagong lang ito gaya ng sabi ni Akuto. Gusto mo yata ulit ma-double kill sa betlog Pero nang sinabi nitong isa siyang kapa ay may naalala si Ayane. Naalala din niyang maging siya ay naloko ng kapa kaya agad siyang tumakbo. Sinundan siya ni Tono sa kagustuhang makakita pa ng kasamang kapa na nanloko kay Ayane dati. Sumunod din ang iba pa at nang mahuli nila si Ayane ay nawalan nito ng malay dahil sa takot sa kapa. Ngunit nang magtanong sila kay Maki ay sinabi ni Maki na scam lang pala yung kapa na nakita ni Ayane, dahil siya lang pala yung nag-anyong kapa na nanloko sa kapatid. Minsan ay bumisita ang master ni Suzu na pusa sa kanila, at sinabi nitong nagkakaroon daw ng problema sa kaayusan ng isla, dahil may nilalang na tumalo sa mga lord ng East at North. Galit ang Lord ng East na panda at nais gantihan ang tumalo sa kanya. Nasa bahay noon sina Tono at May nang kumatok ang panda na nasa labas. Sinabi nitong nagpunta siya sa West para daw labanan si Tono dahil ito daw ang tumalo sa kanya. Ngunit inawat sila ni May na nagsabing walang mabuting maidudulot ang kanilang paglalaban. Biglang nainlove ang panda sa babae at kinuha ito at balak itakbo at gagawin daw paanakan. Law-law yan pag nagkataon. Maglalaban na sana sila ni Toho pero dumating ang boss na pusa at binetukan ang dalawa. Ngunit pagtayo ng panda ay nais pa rin itong itakbo si May kaya sinabi ng pusi na siya ang makakalaban ng panda lalo na at nasa West Territory siya.
Pero agad na tumakbo si Panda dahil may delivery pa ito. Kaso ay nakasalubong niya ang tigre na may 2 buntot at sinuntok siya. Nagpunta din ito ng west dahil hinahanap din ito ang tumalo at pumalit sa kanya bilang lord. Trabaho daw niyang ibalik ito dahil ito na ang lord ng north. Itinuro ng tigre ang lord at ito daw si May. Kaya mas nagulat ang babae dahil hindi niya alam kung paano niya tinalo ang tigre. Nagkwento ang tigre na nang marinig niya ang pagdating ng bagong salta sa isla ay nag-imbestiga din siya sa north para tignan kung sakaling nakatira doon ang bagong salta. Nakita na niya si May na nagbabalat kayo bilang bato at puno na pinag-interesan ng tigre. Binalak ng tigre na saktan ang babae pero nang tumakbo ang babae ay natapakan nito ang isang malaking bato na dumagan sa tigre. Kaya siya natalo. Hindi nila inaasahan na nakatakas na pala uli ang panda dahil nasa sabik kay May. Nagsasaya ito nang walang humabol sa kanya pero bigla siyang sinuntok ng tigre kaya naitapon siya sa malayo. Kinuha naman ng tigre ang babae at ibabalik na daw siya sa norte kung saan siya ang boss pero ayaw ng babae. Dumating naman sina Akuto at pinigilan nila ang tigre. Nagalit ang tigre at nagtanong kay Akuto kung gagawin ba niya ang lahat para sa babae. Napilitan si Akuto na sabihin may gusto siya sa babae para lang iwanan ito ng tigre. Sinabi ng tigre na maglalaban sila at ang mananalo ay siya ang kukuha sa babae. Ginamit ni Akuto ang pakikipaglaban na kendo na tinuro ng kanyang martial artist na lolo. Armas niya ang isang pamalo laban sa suntok at buntot ng tigre pero wala siyang kalaban-laban dahil nagulpi lang siya. Hindi nila alam na sa isang tabi ay nanonood din pala ang Lord of the West na kanilang tinitirhan. Binalak ng tigre na tapusin na ang laban at sa isang suntok niya na nailaga ni Akuto ay nasira ang damit ng 2 babae. Kaya nakita ni Akuto ang gusto ninyong makita. Kaya nag-nosebleed siya at nabulag ang tigre. Dumating ang Lord of the West at sinabi kay Akuto na paluin ang gitna ng 2 buntot ng tigre. Ginawa nga ito ni Akuto at agad na natalo ang tigre na parang nalagyan ng sili ang puwet. Tinanggap nito ang pagkatalo at umalis na iniwan si May. Sa daan ay pinakita na ang manok na puti pala ang hari ng West at nag-usap sila saglit ng tigre. Alam ng manok ang layunin ng tigre na kunwari hindi pinansin ng tigre at saka umalis. Nagpasalamat naman si May dahil sa ginawa ni Akuto at hinawakan ang kamay ng lalaki. Dahil dito ay makikita ang pagseselos sa mukha ni Suzu. Minsan ay nagbabasa si Chikage ng libro nang biglang magliwanag ito. Saka siya lumabas at nagpalabas ng liwanag na tumama sa kabahayan sa isla. Samantala ay nagising naman si Akuto na nagulat dahil naging tao na pusi si Suzu. Samantalang siya ay naging may buntot at may tenga ng aso. Maging si Tonkatsu ay naging baboy na talaga. Paglabas nila ay nagulat sila dahil ang mga dating magiin ang manok ay naging mga tao. Mas nagulat sila nang makasalubong sina Yukino at Kuma-Kuma na nagkapalitan ng katawan. Maging sina May at Tono ay nagbago din ng anyo. Naging unggoy yung babae at naging sexing hubad yung kapa. Nakita naman nila si Rin at Makoto na naghahabulan ngunit naging hayop na rin ang mga ito. Ang mga kasama nilang hayop ang naging mga lalaking tao. Mas dumami ang Junjun. Maya-maya pa ay nakasalubong nila ang isang magandang babae na kinagigiliwan na pagmasdan ni Akuto. Kaya nagselos si Suzu at sinabing sa iba tumingin. Nakita pa nila si Lola na naging unggoy. Kalaunan ay nakasalubong nila si Chikage na siya lang ang hindi nagbago. Nagtaka din ito dahil bakit daw hindi sila naapektuhan ng magic. Kaya napagtanto nilang siya ang may pakana ng nangyayaring kaguluhan sa isla. Nagpalit ito ng costume ng isang magician at nagpalabas ng rabbit sa sombrero. Pero si Ayane ang lumabas na hindi rin gaanong nag-transform. Sinabi nitong naglalakad sila sa gubat nang makakita sila ng liwanag, at bago pa man sila matamaan ay hinagis ni Ayane si Maki sa liwanag kaya ito ang naging squirrel na lumilipad. Sinabi nila kay Chikage na ibalik sila sa dating anyo pero tumanggi si Chikage at umalis gamit ang walis na lumilipad. Naisip ng tatlo na alisin ang epekto ng mahika ni Chikage kaya nagpunta sila ng bahay nito at may nakitang isang libro. Binuksan nila ito at nakakita ng isang genie na nagsabing mayroon silang 7 wish. Humingi si Suzu ng paborito nitong malagkit at nagkaroon nga. Kaso nga lang ay nawalan ng saysay ang sumunod na wish nila dahil walang silbi ang hiniling ni Ayane. Kalaunan ay hiningi nila na mahuli si Chikage at nahuli nga nila ito gamit lang ang maraming libro at simpleng patibong. Ngunit nang makita ni Chikage ang genie ay hiniling nito na mapalaya siya kaya ginawa ito ng genie. Kahit sino palang may wish ay kanyang tinutupad basta lang matapos ang 7 kahilingan. Kaso ay iisa na lang ang chance nilang natira. Naisip ni Suzu na ibalik sa normal ang sinira ni Chikage. Naisip naman ni Ayane na magkatuluyan sila ni Akuto. Naiisip naman ni Chikage na humingi ng unlimited wish. Samantalang naisip ni Akuto na bumalik na sa Japan pero mas nag-isip siya ng mas nakakabuti sa lahat. Dahil sa sabay-sabay na gusto ng mga babae ay nahirapan ang genie. Kaso ay biglang sumulpot si Maki at humingi ng baso ng kape, at ito ang pinagbigyan ng genie.
Masaya naman si Chikage dahil siya lang ang natirang may kapangyarihan doon. Ginawa niyang mga kahon ang katawan ng mga bida at sinabing hahatiin sila. Sinabi ni Akuto na magic trick lang ito pero pinaramdam ni Chikage na siya lang ang nasa kahon. Saka na niya sana hahatiin si Akuto pero biglang dumating ang magandang babae. Galit na galit ito dahil sa pagkakalat ni Chikage ng mga gamit nito sa kwarto. Ito pala si Elepante. Pumulot ito ng bato at binato ang hindi nakalaban na si Chikage at nasira ang libro. Saka muling bumalik sa dati ang buong isla. Pagkagising ni Akuto ay inakala niyang panaginip lang ang lahat kaya nanlumo na lang sina Ayane at Suzu. Bitin na naman hihihi. Pero itutuloy natin ulit sa susunod na post dahil medyo mahaba na tong video natin. Kung gusto mo ng katuloy ay mag-comment ka lang sa baba na lahat ng viewers ng O-Anime Recaps ay gwapo, maganda, pinagpala at isa na ako dun. Pag maraming nag-comment nito ay itutuloy pa rin natin. Kung bago ka pa lang ay panoorin mo rin ang iba pa naming mga videos dahil lahat ay maganda.